patiently. Yan, inulit ko na naman yung wait patiently. For the Lord to respond. Diba? Verse 25, 26. Ganda po ito. Sabi niya, ito na, parang na-conclude na niya. No? Parang binalanse niya. Nung una, judgment, puro bitterness yung sinasabi niya. Pero ngayon, naalala niya, nga pala, no? Ang bait ng Lord. So ngayon, binalance niya ngayon. Sabi niya, the Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Ganda nga eh. To wait quietly. Tahimik lang. Meaning, relax lang. Hindi yung talagang hindi ka na magsasalita. Relax lang sa Lord. Trusting the Lord means wait on Him. Wait for the response of the Lord. Hindi yung nag-aantay ka pero meron ka rin ginagawa dito in case. Diba? Alam mo yun? In case lang. May mga plan B. Di ba? Yan mga ginagawa natin eh. Ito muna boyfriend ko ngayon. In case, meron kang plan B. Ito muna tatrabahuin ko. Pero mag-apply din ako kasi in case dito, medyo malabo na yung KPI ko dito eh. Diba? Mga ganun tayong idea. But in our prayers to God, we need to wait for God patiently for Him to respond. Kasi sometimes, frustrated tayo sa buhay natin eh. Walang change. Diba? Sometimes, frustrated tayo. Bakit walang change na nangyari sa aking buhay, Lord? Bakit yung old habits ko, yun pa rin yung binubuhay ko, Panginoon? Alam nyo, one of the problem of developing good habits is what? Not seeing immediate result. Pag hindi ka nakita ng result, bumabalik ka sa old habit mo. Yan nangyari. Bawa, nag-gym ka. Diba? Gym ka, ganyan. Isang linggo mong gym. Ba't timbang ko, mas lalo pa akong bumigat, di ba? Tapos walang ka na ng gana. All the more, hindi ka makadevelop ng good habits. Nagbabasa ka ngayon ng Bible, binasa mo, binilisan mo ng basa from Genesis to Revelation. 2 days. Tapos, pag third day, Lord, resurrection na dapat to, 3 days. Bakit hindi nagbago buhay ko? Di ba? Balik ka na naman sa old habits. Di ba? Not waiting patiently sa Panginoon. Lord, ginawa ko na yung lahat Grabe na yung prayer ko, Lord. Inikot-ikutan ko na yung GRCF, kagaya na sa Jericho. After ng pang-pito kong ikot, wala eh. Nahuli ako doon ng kwan. Kasi kotse yung dala ko eh. Nahuli tuloy ako ng mapsa. Back to your old habits. Nasaan na yung wait patiently? That's why we need to remember this. When you are going through something, you don't need immediate results. You need to wait patiently for the Lord to respond. So surrender your control and wait patiently for the Lord to respond. God's love is unending. Sa issue ng struggles natin, kailangan natin one step at a time. Hindi yung kailangan nating gawin lahat para mangyari lahat ng gusto natin. So, remember this. A thought to remember. Have hope in God's compassions and faithfulness. Have hope. Saan tayo mag-hope? Sa compassion ng Panginoon at sa faithfulness ng Panginoong Diyos. Lahat ng areas ng buhay natin, estudyante ka ba? Ano ba yung hope na gusto mo mangyari dyan? If you're a student, if you are a single mom, if you're a parent, if you're a businessman, have hope in God's compassion and faithfulness. Madaling sabihin, pero it's not easy to do. But you have 2 things naman to remember in order to do this, in order to put your hope in God. Ano yung 2 bagay na gagawin mo? Surrender control and wait on God.